Pero So, may pagmamalaki namin ito. ako naman. Na sasabihin ng mga kaibigan namin pagbalik namin Pilipinas, ba't kayo nagpunta ng UK? Kasi meron kami interview. Oh, yun. Wala Should be silang born out of obligation. love. Opo. Dapat yan ang maintindihan ng mga OFW na yung pagpapadala sa magulang, bunga ng pagmamahal. Hindi Sa dapat. magulang. Yes, Sabi. Ba't niyo ako pinahiyak? hindi mo alam, George, kasi hindi ako talaga naging kontratista ng CCTV. Opo. Artista ako. Ay, Kamusta? My name is Manong George and I've been here in the UK for over 15 years. Katulad ba kita na isang OFW na nangangarap ng mas magandang buhay? Well, itong podcast ay para sa inyo. Kasi dito sa podcast na to, pag-uusapan natin ang pera in a positive light. Dito kakausap tayo ng mga guest na may magandang diskarte para tulungan tayong umangat sa buhay. Kasi lahat tayong mga nag-abroad, malayo na, pero malayo pa. So again, come and join us here in this podcast, Manifesting with Manong George. Hello, Manong George here. Welcome to the podcast, Manifesting. Bilang OFW, alam natin talaga yung hirap natin pag nag-abroad tayo. Pero ang katotohanan lagi is merong naiiwan. So, for this episode, we want to step back and take some insights from maybe the people we leave behind. Lalong-lalo na ang mga magulang. So, ang guest natin ngayon, very, very special from the Philippines. Tinahak ang magulong mundo ng himpapawid ngayon papunta dito sa UK. Kaya sabi ko na dumating sila, teka lang, tito, tita, pagbigyan nyo naman ako, request ko lang baka sakali. At pinaunlakan nila tayo. So, without any further ado, ang ating very, very special guest for today, Mr. and Mrs. Gregorio. Ayan, naiiyak na si Tito. Wala pa. Tito, tita, pakilala po tayo. Ano pong names nila? Yan. Yan. I'm Rosemary Gregorio, Ate Marie for short, and my husband. Sydney Gregorio. Yan. Kung napapansin nyo, maganda ang voice modulation ni Tito. Matindi to, mamaya. Sige. Pero, yan, Tito, tita, thank you again for coming to You're welcome. us dito sa napakalayo pa ng UK, 7,000 something miles. Pero hindi straight. So sa inyo parang 10,000 kasi hindi diretso yung ano nyo flight eh. namin. Flight nyo. Hindi straightforward tsaka maraming hintayan, di ba? Opo. Para lang sa ano kasi napapanahon, no? Paano po ba yung naging biyahe nyo dito? Ilang stops po? And saan ba originally? Ano po ba yung original plan and ano yung naging nag-iba? Paano nag-iba? Ang original flight schedule namin was supposed to be nung March 3 Opo. via Emirates and sa Clark yun. Opo. But unfortunately, nagkaroon ng gulo. Alam naman natin yun. Opo. So, the flight did not push through. Kailangan na naming makarating dito ng before March 9. Opo. Kasi may schedule na kaming biyahe papuntang Europe. Opo. Ayun, naghanap na kami ng ibang flight. Nakakita naman kami via Asiana Airlines. So, ayun, binook na agad ni Clarice, binook na agad. Asiana is Korean airline. So, ang aming layover is Incheon. Incheon Airport. Korea na po. Oo, na Meron kaming unfortunately pa rin. Our layover, 19 hours. Wow! Oo, nako, so hindi namin alam kung paano gagawin namin. So sabi ng mga anak namin, mag-check-in na lang kayo sa airport pagdating doon. Yun. Para ma-relax kami. Ma-relax. So, ayun, nag-check. Meron ng mga transient hotel doon sa Incheon. No? So nag-book kami doon. So naging maayos na may tulog namin kinabukasan. Yun ang mahabang biyahe. First time ko 14 na-experience yung 14 hours. 14 hours po. 14 hours. So, Grabe, from Incheon to Heathrow. Heathrow. Opo. Ano po yata nag-U-turn yung aeroplane? No. Medyo malayo. Malayo po talaga. Malayo. Opo. And the price is much higher. Yun na nga. Hindi ko na nga tinatanong. Oo nga. Pero mukhang na-trauma talaga kayo sa presyo. Hindi na namin naisip yung presyo nun. Yun. Kasi kailangan namin makarating dito. Of course. Tama. Ano po bang okasyon? Bakit pumunta dito? Oh. Ayan.
Siyempre alam ko, pero ay, ano po bang okasyon? Bakit kailangan makarating? Daddy, surprise para sa birthday ko. Yun. Oh, yan, 60th birthday. Oh, yan. Ngayon Happy nga, birthday, tita. birthday mo nga pala. Yeah. Ay, yan ang sikreto. Yeah. Pero thank you po talaga at pinaunlakan nyo kami. Kasi alam ko naman, wala to sa plano nyo talaga. Pero, ayan, pinagbigyan nyo kami. Pero So, may pagmamalaki namin ito. naman, tito. Oo, na sasabihin ng mga kaibigan namin pagbalik namin Pilipinas, ba't kayo nagpunta ng UK? Kasi meron kami interview. Oh, yun. Bumati na kayo kung sino babati. Yung unahin na natin yung bago nakalimutan. Yes, binabati namin ang lahat ng aming mga kaibigan dyan sa Pilipinas. Ang pamilya community. Yan. How are you? Sige po. Alright. So, ayan, medyo nag-warm up na tayo. So, ang tanong ko is, umpisahan natin sa kasi sabihin nila, bakit, sino ba yung mga anak ninyo po at ilan po ang nag-abroad? Yan. Maganda yung tanong natin. Umpisahan natin para alam nila kung bakit bakit importanteng marinig yung side ninyo. Kasi ano ba yung experience ninyo? Ilan po ba yung anak ninyo at ilan silang nag-abroad? Ayan po. Saan-saan sila kung masasabi? Ang anak namin is 4. Opo. Babae, lalaki. Nasa medical field sila lahat. Ang una nag-abroad si Clarice Opo. sa UK. Sinundan siya ni Dan. Yung pangalawa, lalaki, na nasa Abu Dhabi siya. Okay. And sinundan ni Liza. Tapos yung huli, nagbebeg na sana kami kay Louie na Huwag na umalis. Para may kasama ko. Oo, Opo. may kasama. Pero sabi naman niya, may plano din ako, Daddy. Yun. So, napunta siya sa Canada. Canada naman. And si Liza, yung pangatlo, sa UK din. Sa UK din. So magkasama po si Clarice and Yung si kanyang Liza ate. dito. Mama, and, dito sa UK. Yeah, Opo. sa UK. Dito tayo sa UK. Oo. Ah. Ayan. So, siguro po magandang balikan. Ano po yung naramdaman niyo nung first time nag-abroad si Clarice ang una po? Clarice. Ano po yung una niyong naramdaman nun? Kwan yun September 30, Opo. 2009. Siyempre, apprehensive kami. May halong takot, pangamba. Kasi, bata. Hindi pa Noon naman time siya kasi ganun. na yun talagang meron ding mga naririnig Balita. ka na talagang maraming fake. Opo. Oo, totoo. tapos merong napunta na pero airport to airport lang. Tapos So, yun, offload. Opo. andun yung kaba pero masaya dahil yun na yung yung unang step niya para ma-achieve niya yung kanyang mga pangarap. Tsaka, ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob nun, hindi ako masyadong kabahan. Marami sila. Marami kayo nun. Kami po. Marami kayo. Naalala ko, nandun tayo sa gilid nung yung Sa airport. naiiwan, Opo. di ba? Lahat kami umiyak. Lahat. Parang may linya yun. Oo. Totoo po yan. Ngayon, magandang tanong, no? Kasi, ano po bang alam naman nila. So, kung alam nila, ako po, Manong George, nag-umpisa po ako nurse dito sa UK, no? So, nurses po kami, kasama ko po si Clarice, isang hospital kami. Pero gusto ko pong malaman, on your end, was it something that you encouraged? Sinabi niyo po ba kay Clarice, gusto ko eventually mag-abroad ka. Yun po ba in-advise ninyo or sa kanya na nagmula? Sabihin natin na sa Pilipinas kasi, parang ang kalakaran nung araw is pag nursing, pag kumuha ng nursing ang isang estudyante, Opo. at pag naging nurse, tutuloy ng abroad yan. Parang Kasi, automatic na gusto kasi nila mag-abroad. aminin natin na talaga namang hindi ganun kalaki ang sweldo ng mga nurses. Totoo po yan. So, ayun. Kailangan abroad para for greener pasture, sabi niya. Tama. Alright. So, ang tanong, ayan na. 4 sila. Si Clarice, parang sabi niya nga, alam na to, aalis siya kasi nurse. Sumunod si Dan. Sumunod si Liza. Eto na si Louie. Si Louie. What was the hardest goodbye? Meron ba kayong yung sinabi niyo na kanina, si Louie lang po ba yung sinabihan niyo na, wag ka na umalis? Or parang nung nakita niyo umalis na rin si Dan,
Si Liza ba, inisip nyo, wag ka na rin muna umalis, nagpipigil na Eh, rin po ba kayo? Or Hindi. Si Louie lang talaga. Louie lang. kasi bunso po. Bunso. Oh. Parang matagal din po yata yung diferensya Nung nung pag-alis niya eh. Opo, parang matagal din 10 siya, 10 years years in bago siya Mm. St. umalis. Luke's. Opo. So talagang parang naisip nyo, dito na lang. May Sana. anak na kaming makakasama. Kasi Opo. parang Ni-expect namin na dito rin siya sa UK. Opo. Oo. Open sa amin yun, nasa UK na para magkakasama sila kapatid. Pero unfortunately nga, hindi siya nag-qualify. So meron talagang twist ang fate na Mm. hindi dito. Oo, talagang Kasi hindi. parang mag-aaral pa siya eh. Pero sa Canada, sila yung inoperan. Kaya Okay. napunta siya ng Canada. Okay. So, ngayon po na yung 4 niyong anak, nasa iba't ibang parte na ng mundo, no? Ano yung naramdaman ninyo? Kasi I would imagine, all their lives kasama niyo sila. Sa bahay na may 6 kayong household, maingay, Oo. magulo. Magulo. Ngayon medyo tahimik na. Can you describe to me ano na po yung feeling na gano'n po sa inyo? Actually, anticipated naman na namin yon na darating ang panahon, kaming dalawa na lang sa bahay. Back Opo. to basic. Opo. Pero medyo nasanay kami kasi siyempre nag-aaral sila, isa-isa silang nalayo sa amin eh. Yes, Oo. opo. Nasa Manila, Nasa nasa Manila, nasa Baguio. Baguio. Maski nung mga... Nagtatrabaho na rin, ganun din. Mm. So, naging sort of a training siguro. Oo. At saka nung araw kasi, yung pala, napag-isip ko, yung pala purpose nung naging Boy Scout at Girl Scout sila. Oo, Is yung pinapa-attend mo sa mga activities. para Totoo. maging independent sila. Oo. Pero yung pala training din sa inyo. Sa Para amin, yes, masanay yes. kayo. Oo. parehas Wala masama. rin sila. Yun pala yun. Totoo. And Maka-cope up sila sa buhay nila. Kami din, makapaghanda rin kami sa future na ganito. ngayon, dahil iba-iba silang lugar, may iba-iba ba kayong worries? Dahil yung isa nasa UK, dalawa sa UK, Canada, tapos siguro ngayon, syempre yung isa nasa Middle East, iba yung Oo, pakiramdam yun. ngayon. Pero describe to me, paano po yung feeling and how do you keep in touch and keep together po? Yung kasi, yung pagiging magkakahiwalay nila, hindi naman masyadong worry sa amin yun. Una-una, yung dalawang babae nandito sa UK. Apo. Okay yun. Si Dan naman, meron May naman siyang family pamilya siya. doon sa Abu Sama-sama Dhabi. sila. Si Louie naman, meron naman siyang kasama sa Canada. at saka marami kaming mga Mga kamag-anak doon. kamag-anak. Ang worry lang talaga namin ngayon, si Dan, sa Sa pamilya panahon niya. Kasi Opo, nga, sa panahon ngayon. because of what's happening sa Middle Oh, East. nako. Ngayon, and paano naman po describe to me yung mga okasyon ngayon? Kasi siguro dati pag okasyon, uwi lahat sila sa Nueva Ecija. Ganyan ang ngayon po, halimbawa, sabihin natin, Pasko, bagong taon, iba-iba pa yung time zone. Paano Oo. po ang paano po ang galawan natin yan? Birthdays. Pag birthdays muna. Pag birthdays, usually, ang ginagawa namin, naghahanda rin kami sa Pag birthday sa nila. Kabanatuan. Oo, and then, Oo. nagpapa-print ako ng mga pictures and then lalagay namin sa cake. Oh, wow. So, sabay-sabay, mag-online sila. Kakanta kami happy birthday. Isa-celebrate namin Ganon. yung mga birthday nila. Talagang nagko-connect, ano? Oh. Kailangan po. PLDT, baka naman. Yung internet daw natin. Hindi joke. Pero po, siguro rin po may apo na kayo. Tama po, no? Oh. Yes. May mga apo na kayo. So sila rin sinicelebrate Oo. ninyo. Oo. Tuwan-tuwa sila pagka yung mga picture nila, nilalagay ko. Tapos one time, nagpa-print ako. Para siyang, what's this? Yung, ano ba yun? Mascara. Opo. Naglagay kaming gano'n, no? Tapos gagano na kami. Tuwan-tuwa siya. Si Tiago yun. Si Tiago. Tiago. Mga apo namin. So gusto ko pong pag-usapan natin yung mga sacrifices nyo bilang parents. I hope you don't mind, no? People, yun kanina, katulad po nung sinabi ko kanina. Kasi kami mga OFW, we always say na kami yung nahihirapan, nag-struggle. Pero minsan hindi talaga na pag-uusapan. Para po sa inyo, ano yung struggle ng OFW parent? Katulad po.
bawat isa may kanya-kanyang sakripisyo Mm. 'pag may umaalis. Opo. Sa on your part, sa parte nung umaalis, OFW. Mga anak. siyempre masakit. Opo. Feeling of homesick. Pero meron kayong Pangarap. layunin, eh. Layunin. Bakit kayo nandun. So, you have to overcome the homesickness. Mm. Yung pagiging malungkot, kailangan niyo i-overcome yun and focus ka dun sa kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay niyo. Kaya kahit papaano yun ang nag-iis ng inyong, pagiging pangungulila sa amin. Sa part naman namin, ganun din yun. Opo. Pero kung andun kami sa Pilipinas at magkasama naman kaming asawa, May mga families pa oo, na meron iba. din kaming mga pinagkakabalahanan. Hindi na masyado. Tsaka yun nga, meron namang video call. So, hindi masyado. Importante talaga yung Oo. technology. Community. Oo. Opo. Tsaka yung Communication. communication and community. Community. Opo. Mm. Siguro kung i-rewind ko lang. Kasi actually, nung panahon namin ni na Clarice, hindi pa ganun ka talamak yung video call. Hindi pa. Opo. Oo. Kasi ako, inaalala ko yung sa asawa ko, si Paz, nagsusulatan pa kami. Sabi ko nga, pagdating nung sulat, tapos tinawagan ko siya, old news na yung sulat pag binasa niya. Sabi ko, ay, hindi, okay na yan. Tapos na yun. Yung problema, sinabi ko, tapos na. Pero ngayon, instant na po. No? Laking bagay. Napakalaking bagay ng video call. Opo. Pero ito, gusto ko pong anuhin, kasi mag-usapin ito sa community namin about yung padala. Pagpapadala. Pagpapadala sa magulang. Nagkakaroon po ba kayo ng conflict dyan na pakiramdam na pinadadalaan kayo ng anak ninyo or inobligaw nyo ba sila? Paano po ba yung ano? And this is something na hindi naman namin pinipilit sa opo. Pero kayo po, ano yung personal yung pakiramdam about? Yung una sa lahat, yung makita mo lang yung mga anak mo maayos, kung saan sila. Sapat na sa aming mga magulang. Ngayon, pag nagpadala sila sa amin, napakalaking bagay. It's a bonus. Bonus yun. At saka hindi namin sila pinipilit na magpadala. Walang obligasyon. It should be born out of love. Opo. Dapat yan ang maintindihan ng mga OFWs na yung pagpapadala sa magulang, bunga ng pagmamahal. Hindi Sa dapat magulang. obligasyon. Mahirap po kasi, no? Kasi hindi naman po sa no? Dahil iba-iba naman tayo. Meron talaga sa community namin, nakikita ko to na minsan naglalabas sila ng sama ng loob na sinasabi nila, feeling nila na obliga sila. Meron nga nagsasabi, ang feeling nila, insurance. Na sila ang mag-aangat sa kabuhayan, sa buong angkan nila, which is wrong. Yun nga po. May mabigat eh. Ako, I can only speak as an OFW, no? Pero tinatry ko rin intindihin yung sa inyo po na mga iniiwan nating magulang. Kasi at the end of the day, lest we forget din, hindi rin kami nag-aral na sa sarili lang namin. Kayo rin yung tumulong sa amin. So I think maybe it's a reflection of how I was loved. Yung gratitude ko rin. Ano po. So, yun nga yung sinasabi natin. Para bang yung love begets love. Yes. So, ang lagi namin sinasabi sa mga anak namin, kailangan isipin mo rin sino yung mga, kung asan ka ngayon, isipin mo kung sino yung mga taong kasama mo habang umaakyat ka kung asan ka ngayon. Kung ano yung narating mo. Kailangan din kasi yun eh. Dahil, alam mo, yung love na ipinaramdam nila sa'yo na parang hindi ka nag-iisa sa hirap na to, yun yung magiging kapalit ng pagmamahal na in return, mabibigyan mo sila parang ganon, little things, financially, ganon. Pero hindi na mabigat sa loob. Hindi mabigat eh. Parang may tinatanaw ka na, nung time na ganito, naalala niya ako, hindi niya ako pinabayaan, something ganon. Lalo na sa mga relatives. Yung kasing pagpapaaral sa ating mga anak, obligasyon talaga natin bilang magulang. Pero we must understand na our children, sabi nga sa speaker, our children are not our retirement. So, importante, siguro po ako nakita ko yun na
tayo rin bilang, kasi magulang na rin po Magulang. kami ngayon. Yun yung obligasyon din naman namin sa sarili namin na balang araw, hindi natin obligahin yung anak natin na, Oo. kumbaga, Oo. we also build our own. Oo. Yes. Opo, sila, they will build their own. Oo. Opo. Ayun, ang ganda po, no? Ngayon, if I might ask you, what makes you proud of your kids today? Ayan. Marami kaming dapat ipagmalaki sa aming mga anak. Dahil nakikita namin na unti-unti nilang na-achieve yung kanilang mga pangarap sa buhay. At saka nakikita namin na sila ay ngayon stable na. Opo. Stable na sila sa kanilang mga kanya-kanyang field. Bagamat may mga konting problema minsan, May pero mga situation may na sitwasyon, pero we're proud for what natatapos they are ang being maayos. Ano po no? Ano po kaya yung sa palagay ninyong values na naibigay niyo sa kanila, kung kaya they are stable, 'di ba? Kasi minsan hindi naman sabi niyo nga po walang perpekto Yeah. There would Oh, always wala, be wala. challenges. So ano yung mga importanteng values na in-instill niyo sa mga anak ninyo na para pag ito nangyari, ito panghahawakan? Kami, George, mahirap lang kami pareho. Wala kaming minana sa aming mga magulang. So, alam ng mga anak namin kung gaano namin sila pinalaki, Pinagsumikapan. Pag-aralin. papag-aralin. Tsaka ini-involve namin sila kung ano yung sitwasyon ng buhay. Parang Maganda ganon. po yan. Oo. Kailangan alam nila na ito lang yung kaya natin. Parang ganon. Hindi kailangan sumunod sa nakikita na layaw. Pinapaintindi namin na mahirap lang tayo. Makukuha yung lahat yan pag nakatapos na kayong pag-aaral. So, kung ano yung kaya pa natin ngayon, yun lang yung ating kakayanin. Hindi tayo sosobra sa hindi natin kaya. Kasi mahihirapan tayo doon. Opo. Kaya kailangan alam nila kung ano yung mga nangyayari sa buhay. Alam din nila kung paano yung mahirapan sa paghahanap buhay. Katulad niyan, yung hanap buhay namin, yung asawa ko, kakabit na antena. Share my dad. Marami kaming Oo. pinagdaan ng mga anak ko. Una kong hanap buhay nag-install kami ng mga antena para makuha yung radio, yung television Opo. station sa Clark Sa Field Clark noon. Field. Oo, tsaka ayun, si Louie, sinasama ko, maakyat kami sa bubong. Alam nila yung ganon. Oo, Alam alam nila Tapos, yung hirap. tsaka yung, ako kasi mahilig ako magluto. Magluto. So, na-formulate ko na-discover ko yung Masarap na recipe halaya. ng halaya. Oh, wow. Na at par with Secret. with Baguio. Yung halaya sa Baguio. So, ayun, naging negosyo namin yon. Sila Dan, naghahalo yan. Lahat Clarice, sila. lahat sila. Opo. Na-experience silang maghalo ng Na-experience tubig. And ito po, napansin ko, lahat po ng anak nyo nag-aral sa magandang universities. Yun yung prioritize ninyo. Oo. Kasi Oo. SLU, Oo. UST. Good Oo. Samaritan. Si Liza, Tsaka hindi namin talaga siya SLU. kaya sa UST during the time. Pero sabi niya, Daddy, go working student. Kakayanin natin. Philip. Wow. So, lahat talaga kakayanin basta pinagtulong-tulungan, pinagsikapan. At saka siyempre, yung tulong ng Panginoon. Bilang OFW, alam mo yung pakiramdam, katatapos lang ng sahod, tapos biglang, ping! Text from Pinas! Kailan ka magpapadala? Hindi naman tayo sa nagre-reklamo. Kaya nga tayo nandito sa abroad para sa ating mga pamilya. Pero minsan, pag nagpapadala ka, ang taas ng fees. Tapos ang tagal pa ng dating. Nakaka-stress, diba? Kaya dito sa Manifesting, we trust BC Remit. GCash, Coins.ph, bank transfer, cash pickup, kung ano ang convenient sa pamilya mo, kaya yan. Mabilis, mura, siguradong dumarating. And here's the Manong George deal. Kung bagong user ka ng BC Remit, gamitin mo ang ating code PinoyUK, 5 times off sa fees mo. Plus special rate pa sa first transfer mo. Sulit na sulit, di ba? So download the BC Remit app, use the code PinoyUK, and your first transfer is free. Safe, on time, siguradong dumarating with BC Remit.
Ano pong ma-advise nyo sa mga OFW with regards to maintaining their relationship? Kasi ang ano po kasi hindi naman lahat siguro I can say because I see Yeah. na maganda ang relationship nyo sa mga anak. Pero may iba tayong Hindi mga lahat. hindi lahat. Mm. Wala naman kasing perfecto. O, totoo Whether naman. Oo. kung sa OFW side yun or sa parent side nila. Pero anong may advice nyo sa yung mga OFW na merong strained relationship naman sa parents na naiwan nila sa Pilipinas? Yung kasi hirap pag alang open communication. Kailangan talaga tapat ka sa isa't isa. Kailangan yung mga anak mo alam yung wala kaming sikreto sa aming mga anak. Dapat ganun din sila. Oo. Kasi pag alam namin kung ano pinagdadaanan nyo, kung ano problema nyo, dadasal namin yun. Kasama Kailangan kami alam dun sa namin kailangan yung mga nangyayari kailangan alam everyday. namin. Dapat napaka-importante ng komunikasyon sa isang pamilya. Yung Sa pundasyon yan ng healthy relationship relationship. ng isang pamilya. Pagka sa side ng mga OFW ng mga anak, wag mong isipin na yung sasabihin mo kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung nangyayari sa'yo, sabihin mo sa magulang mo. Para nun, alam nila kung ano yung gagawin nila. Pwede ko ba Oo. siyang tulungan financially kung talagang nahihirapan. So, siyempre ako, ano din ako ng Manong George. Marami akong nababasa kasi meron din ako anak na OFW. So, nababasa ko yung kanilang mga hinaing Opo. magulang, sa side ng magulang, sa side ng OFW. Hindi masama na kung ano yung feelings ng anak, sabihin sa magulang. Sabihin, yung Kung ano yung katotohanan. feelings ng magulang, sabihin sa anak. And then, pag-usapan. Usapan. Para Di ba sabi nga, magkaroon ng smooth relationship. Hindi pala kaya. So, wag kang matakot na kung talagang pagod ka na sa kabibigay. Para noon magkaroon ng masakit sa una, pero marirealize nila na hindi habang panahon, ganun na lang yung magiging buhay ng anak mo sa abroad. Na maging pabigat ka. Ikaw bilang magulang, ikaw yung naghahangad na gumanday buhay ng anak mo eh. Wag mong isipin na isa ka pa dun sa pabigat. Tulungan mo sila. Magtrabaho ka rin kung kaya mo pa. Yun naman. Diba? Sa side naman ng parents, hindi mo maiaalis talaga na siguro yung hindi natin alam yung mga situation nila kung talagang hirap. Pwede naman din, wag na lang manghingi pero hindi naman lagi. Iisipin mo rin yung kung ano ba yung hihingin mo. Para sa'yo ba yun? Importante ba yun? Or kailangan ba? Yun eh. Kasi meron din silang buhay, lalo na kung may mga pamilya. Meron din silang kailangan din nilang mag-ipon para sa Opo. pamilya nila. sa kanilang kinabukasan. Kanilang kinabukasan. Sabi nga, di ba, ang pagsasabi ng tapat, Sasama pagsasama ng ng Tama. Hindi kasi parang iba maiisip pang mag-asawa lang yan. Pero actually, Oo. it's across the board. Oo. Pang buong pamilya. Tayo kasing mga Pilipino, syempre nasa culture natin na talagang Planis tayo, planis. talagang mamahalin natin hanggang sa kaapu-apuhan. Yun ang Ganon. nakuha natin sa... Maganda siya, pero kailangan pagtulong-tulungan natin para lahat tayo maginhawa. Tsaka nagustuhan ko po yung idea of truth. Yung hindi nyo Oo. tinago sa anak nyo na sa mga anak nyo na Kung ano, actually aakyat tayo ng bubong oo. kasi Yes. dito tayo kukuha ng Oo. pambili ng ulam natin. Ayun. Anak, gusto mo sa UST pero ang totoo wala sa budget yan. Oo. Kailangan may gawin ka rin. Mm. I think napakaganda po nun kasi may iba sa atin na shield. Hindi natin alam yun walang vision yung mga bata. Tapos pagdating na lang tapos ka na mag-aral. Ay, ganito pala biglang, kahirap ang teka buhay. lang, Oo, kinakabahan, magbabayad pala ako Oo. ng kung ano-ano. Yan. Oo. So, wala tayo hindi tayo equipped. Tsaka ang sinasabi ko sa kanila, so 4 sila, no? Sabi ko, ang pagpili ng kurso, siguraduhin. Kasi hindi po pwedeng magda-drop ka ngayon, another kurso. 4 kayong pag-aaralin eh. So, hindi lang sa yung focus.
kailangan bawat isa binibigyan ng karapatan. May Ganun. konsiderasyon din Yeah, sila. oo. Ang konsiderasyon di lang kayo, Oo, sila rin sa sila kapatid sa nila. kapatid nila. Hindi yung Ayun. panay ikaw lang Aha. ang iintindihin ang iintindihin. Kumbaga shared responsibility. Yeah, Gusto ko yung oo. sinabi niyong yun kasi Oo. pwede kong halimbawa dun sa unang makarinig nun sabihin nila, "Uy, bakit yun yung pinipilit niyo? Dapat sigurado na." Hindi dahil sa sigurado na ano, Oo. maintindihan nila Maintindihan nila na yung perang ipapasok doon, yun. hindi yun pinupulot lang at Pupulot. Yes. meron pang kasunod. Oo. At meron pang nauna sa'yo na Oo. kailangan mag-maintain. Oo. So, it's a family affair. Yeah, oo. Totoo Wala yun. naman sa mga anak namin ng gano'n. Wala Opo. naman. Although, si Dan, kasi pangarap kong maging ECE. Hmm. Pinakuha ko sa kanya yun. Yan. Pero second choice din yun. Ah. Pero, bilang masunurin naman siya anak, pumayag naman, sige daddy, yan ang kukuhanin ko. Pero that Hindi time pala nga niya kasi, talaga personal. hindi pala wag pala nating isipin na kasi nung time na yun, napakalaki ng sweldo ng ECE. ECE. Oo. Oo. So, Yun na sabi ko, iniisip ko ECE kasi. Kasi magaling din siya eh. Magaling kasi siya sa kalikalikot. Mga computers, mga Computers. ganun. So, iba pala. Iba pala. At iba yung plano ni Lord. Iba yung Para plano sa- ng Panginoon oo. Diyos. Hindi yung kung ano yung gusto mo, kung ano yung plano mo. May plano tayo. Oo. Tayo. Pero i-guide mo. May plano tayo sa buhay natin. Pero hindi kadalasan, hindi nasusunod yun. Kung hindi naaayon sa kagusto mo. At kung hindi ka mapapabuti. Pero in fairness pa, gusto ko lang sabihin, si Dan, I met him nung, I think nag-aaral pa siya. Oo. Last ko nga siya nakita noon sa Pilipinas, long hair pa siya. Yeah. Nung nag-meet kami sa Dubai, maybe this was 2 years ago. Gwapo. Sabi ko nga, ikaw ba yung nakilala ko noon? Sabi ko, parang hindi kita makilala. Talagang respetado. Sabi ko nga sa atin niya eh. Sabi ko, uy, Cla, yung kapatid mo, hindi ko nakilala. Hindi mo iisipin na ganun si Dan ngayon. Oo. Kasi nung nag-aaral yan, pag dumating ng bahay yan, wala naman notebook yan eh. Happy-go-lucky yan. Oo. Yellow pad lang na nandito sa likod ng bulsa at pagdating sa taas, tinapon na, wala na, nakakalat nakakama. na. Pero lagi siyang pasado. Oo. Ang pinasasalamat ko nga, hindi lang, syempre kami mga magulang, nakikita naman namin yung kanilang kakayahan. May kanya-kanya silang Oo. kakayahan. May kanya-kanya silang Totoo talent. po. I think I can say this for Clarice dahil kaibigan ko si Clarice, kilala ko for the longest time no, na napakabait. Ayan. Tsaka yun nga, maaasahan. Oh, Wala ka na nga wala dapat kang matalino, masasabi. wala ka talaga responsible. Yeah. Si Liza, No. na dito rin, sumunod din sa atin niya na hinahabol yung pangarap niya. Yeah. Diba? Believe din kami mag-asawa kasi my God. yung dinaan pa niya talaga yung hirap niya. Pero oo. believe talaga kami doon. And then, si Louie din, although hindi ko siya kilala, but he's also making his own way. Oo. Ano po. So, sabi ko nga, believe ako talaga doon sa pagpapalaki nyo, doon sa mga anak ninyo na lahat sila naging mabuti. Kaya, ang next ko pong tanong is, kung nandito sila ngayon, ano pong message nyo sa bawat isa sa kanila? Ibalik mo yung panahon sila pa rin gusto kong maging anak. Masaya kami na sila yung naging anak namin. Dito kami hindi nakapag-ready. Okay lang. Ewan ko, mali kasi yung sige po. Hindi mo na sila kailangang hinga ng tulong. Talagang kahit na kami pa pumipigil na huwag na sila magpadala, nagpapadala pa rin sila. Ang sinasabi nga namin sila, kay Dan wala na kaming problema. Yung ibig sabihin, hindi na namin sila iniintindi. Nakikita namin masaya sila silang mag-anak. Kay Clarice, sabi namin sa kanya na sobra-sobra na yung binigay niya sa family. Kasi siya yung panganay eh. Opo. Natutuwa ako dahil panganay siya, talagang siya yung sinasabing mabuting anak na panganay. Siya'y tumulong sa amin para yung mga kapatid niya, kung ano yung narating nila ngayon. Kasama siya sa hagdanan. Tapos yung aming mga anak, si Liza, nung time na nakapag-abroad na rin siya, pina-stop na niya kung ano yung ginagawa ng ate niya. Siya naman. And then si Luis ngayon,
ang iniisip na nila ngayon is yung aming future, yung health namin, maging masaya kami. May time na si Clarice pa lang, isipin mo, napupunta na kami ng abroad. Sa Asia nga Opo. lang, pero yung yung iisipin mo na nakakatulong siya sa mga kapatid niya, dinadala pa niya kami sa ibang bansa para ma-enjoy namin Mm. buhay namin kahit na nagpapaaral pa kami ng iba. Ngayon, silang apat, sama-sama silang nag-iisip kung ano Para sa ikakaligaya inyo. namin at para sa amin. Lagi nilang sinasabi, maging healthy kayo para higit pa dito yung maranasan natin. We love them very much. Then masasabi ko lang sa mga anak ko, siyempre proud na proud ako sa inyo, magmahalan kayo. Dahil darating ang panahon, mawawala kaming dalawa, sila-sila. Keep on loving each It's, other. Grabe. Ba't niyo ako pinahiyak? Ah, ayan, wala na akong maisip itanong. Hindi, joke lang. Ang habol lang po talaga namin dito paiyakin kayo. Hindi, joke hindi. lang. Pinapatama ko lang. Hindi mo alam, George, kasi hindi ako talaga naging kontratista ng CCTV. Opo. Artista ako. Di naman tanong yun, Tito. Alam na, Dahil dramatic actress, ay actor baka pala. nga ngayon may dumating na offer, Tito. Hindi natin alam, di ba? Pero ito, gusto ko rin lang tanungin, what keeps you strong as parents? Kasi yun nga, nakwento nyo, although you have the family yung video call, sabihin na natin yung araw-araw pwedeng natutulog kayo, gising sila eh. So maraming pwede mangyari eh. May mga nababasa kami na yung sasabihin ng mga magulang, this keeps us up all night, di ba? Pero as parents, what keeps you strong kahit malayo yung mga anak niyo? Ako, George, nung nasa abroad na silang lahat, sabi ko kay Kuya Sydney, kay Daddy, bibili kami ng relo, 4, Philippines, UK, Canada, and Abu Dhabi. Para nakikita namin sa araw kung anong oras na doon. Kasi may time na tatawagan namin sila, gabi pala doon. So ang ginawa namin, naglagay kami ng bawat kung saan sila andon, relo. Para alam namin, nung time na magpi-55 na ako, syempre gusto ko na ring mag-retired. Kasi parang ano na ako fulfill na ako sa Opo. sarili ko. Siguro sabi ko, um, makapag-relax na rin sa pagtatrabaho dahil nakikita ko naman maayos na yung mga anak namin. So, ang excited. Bakit kamo? Pagka 3 o'clock in the afternoon, si Clarice sa UK, maga na sa kanila. Opo. Pag sa morning naman, paggising namin, mga 9 to 10, si Luis yun sa Canada. Pauwi na siya ng work. So, kaya, tapos pag nag-uusap kami, lagi nila sinasabi, Mama, 1:00 na dyan, matulog ka na. Alam mo kung ano yung sinasabi ko? Wala naman akong pasok bukas eh. Kasi ang iniisip ko, yun yung time lang nila na makausap ako. Ba't kailangan matulog ako? Meron naman akong time kinabukasan para matulog. Kaya binibigyan ko talaga ng oras yung kung ano yung availability nila na makausap kami. Yun. Kami kasi, George, nagse-serve kami sa simbahan. Opo. Yun ang nagiging isang napakalaking puhunan namin. Ako tumutugtog ako sa misa, active kami sa aming community. Yun ang napakalaking pinaghuhugutan namin ng lakas. Pagsisilbi namin sa simbahan. At saka alam naman namin na yung mga anak namin, may mga anak kami nagmamahal sa amin. Kaya kailangan namin maging malakas para sa kanila. At talagang, siyempre, ang sentro ng buhay namin si Lord. Mm. Siyang laging kasama namin sa pag-guide sa mga anak namin. Every night, every day, talagang dasal para sa kanila. Kung ikakapanatag ng kanilang isipan, ikakaginhawa, kaligtasan sa lahat. Yun ang talagang lagi namin pinaghihahawakan. Yung pangangalaga sa amin ng Panginoon.
Alright, tita, and tito. Obviously, evidently, marami kayong sinacrifice. And evidently, nakikita natin yung love. It seeps through dun sa family. Itong journey nyo na bilang mga magulang ng mga OFW, anong natutunan ninyo? Kayo, tito and tita. Meron akong kodiko dyan eh. Kasi yan ang pinakamahirap na tanong. Sabi nga, love until it hurts. Diba? Kaya yung ginawa ni Jesus Christ. He gave everything para sa atin. Ganon din tayo mga magulang. Bigay natin lahat para sa atin. Handa tayong magsakripisyo para sa kanila. Usually sa akin, sa mother, galing sila sa akin. Opo. Lahat ng mga nararamdaman nila, kahit hindi nila sabihin sa akin, nararamdaman ko yun. Yun nga sinasabi ko once na, para akong, daddy, hindi ako nakatulog. There's something. Huwag mo isipin yun. Kasi huwag mo isipin. No, there's something. Mamaya matatawag. Hindi ako nakatulog na ganito. So, talagang Meron palang nararamdaman problema. Meron talaga ng talagang ano. ina ang mga anak kung meron silang mga situation. Ni-research ko tuloy yun. Hindi, kung bakit ganon. Ang tawag pala doon is microchimerism. Okay. Na there's a part of your child na naiwan din sa kanya. Parang DNA, yung sa puso yata. So, pag may nararamdaman yung anak, essentially Nararamdaman ng ina. Ewan ko si Oo. Paz. Ganon. Parang kahit malayo sila. Kahit malayo. Ang nararamdaman ko lang po pag gutom yung mga anak. Alam ko eh. Ay, bata pa lang. Nagwawala talaga eh. So, kahit Yan yun. nasasabayan ko na lang. Pero ayan, sige po, Tito, anong tanong naman natin? What would you define as success for parents of OFW? What is success for you as parents of OFW? Yun nga, yung success, yung kumbaga katagumpayan ng bawat isa ay katuparan ng mga ating pangarap, plano at mithiin sa buhay. Pero ang palagay ko, ang tunay na katagumpayan ng buhay ay yung meron kang tunay na kaligayahan sa buhay mo. Wala kang stress, wala kang tinapakang tao, handa kang tumulong sa kapwa. Yun ang tunay na success para sa akin. Tito, may dadagdag kayo doon? Okay na yun. Sige, ito na yung mahirap, Tito. Kasi, so bibigyan ko kayo ng overview. Ang manifesting, wordplay yan ng money, pera, saka yung term na manifest para maisip mo. So yung iba nagsasabi na sa kanila, ang mga sagot nila is yung manifesting for them is the right use of money that they could, ang maganda yung sinagot ng isa na they could live their lives na hindi na so yun yung parang kumbaga they manifest success through money na importante. Kasi in your case, I must say, ito siguro pwede natin dagdag na may sacrifice din talaga ang mga OFW parents. And money is still central to that. Kasi hindi naman natin pwedeng tanggalin yan sa buhay natin ng OFW. Pati na rin bilang mamamayan na lang talaga. So, sa inyo po, paano nyo ma-define ngayon yung manifesting? Ano yung essence ng term na yon para sa inyo? Ang naisip ko doon sa bagay na yun, sa mga anak namin, kung mag-i-invest sila, kailangan maging wise sila. Wag yung nadadala lang doon sa yung mga kasamahan nyo na bumili ng ganito, ay bumili ka rin ng kondo. Do not go with the flow. Isipin mo na mabuti kung saan mas mainam mag-invest. Opo. Ang ina-advise namin sa kanila, isa lupa mag-invest. Sa kanila kasi mga sinasaka, may nagsasanla, mas mainam yung gano'n. Kasi pag sinanla sa iyo isang lupa, nagagamit mo yung lupa. And then ibabalik sa iyo yung Kumbaga, talaga pagsusumikapan mo siya na mapalago para sa future mo. Kaya sabi ko nga, kailangan talaga pag nag-invest ka, sure.
Opo. Sigurado. Yun sigurado. And I think it goes without saying, no? Ang best investment nyo, hindi naman sa lupa, hindi rin sa ano. Yes. Mm. It's Sa with mga your anak children. natin. Oo. Yun Sila ang talaga. aming investment. Oo. Investment na hindi nyo kailangan i-cash out. Kasi yun yung Oo. ano yung Hindi iba. din namin kailangan kumita. Oo. Yung makita namin sila, it's a diploma para sa amin. Yung success nila ang Ang aming pay, ang kaligayahan. return. Ah, No? ah, Ang ng return. investment. Diploma Ang yun. investment. Diploma. Oo. Grabe. Ayan. And with that, gusto ko lang sabihin, no, tayong lahat na OFW, there is always as another side to that. Hindi, bihira po sa amin yung OFW na mag-isa lang. Laging it takes a village Oo. to raise somebody. And I would dare say, lahat ng OFW may tumulong, natulungan kami. And minsan, yung tulong na yun, it really starts at home. Most of the time. And at home, it's your parents. And siguro, ang maganda lang dito, tita, no, hindi nila, yung may iba na nakakalimutan, magulang at magulang pa rin namin. Oo. And maybe not everyone is perfect. But at the heart of it, there's always yung pagmamahal ng magulang, yung sakripisyo ng magulang para sa. So, I think, gusto ko lang talaga magpasalamat kasi you were vulnerable and you shared your stories with us. And sana may kapulutan ng aral din mga OFW tsaka yung mga na at the end of it all, I think yung communication and love will always weigh more than money. At saka George, pag minahal mo yung magulang mo, nakikita mo anak mo yun. Ganon din ang gagawin. Totoo. Kaya, kung ano yung ayun po. nakikita nila Yung na nakitang ginagawa mo. ginagawa mo. Yun din ang in return, Yun din yun ang din ang babalik. gagawin. Totoo yan. And yan talaga tayong mga Pilipino. So, it's love through and through family. Ayan. Thank you po, tita. Thank you. Ayan. Marami pong salamat. Thank you Thank you for din. having Sige us po. here. Of course. Bati In ulit UK? na kayo. Bati na kayo ulit. Binabati ko ulit yung ating mga Mga kababayan. kababayan sa Pilipinas. Huwag kayong mag-alala at malapit na rin kami umuwi. Itong podcast natin to, hindi mangyayari kung wala tayong tulong sa napakaraming tao. Kaya mag-uumpisa ako magpasalamat sa ating executive producer na si Miss Faye Santa Ana Corpus. Also, our intro music is care of the artist known as Silelar. Based siya sa Philippines. At of course, kayo mga listeners natin, maraming salamat sa suporta.